So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, ngayon mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong medyo nagte-trending at nauungkat na naman na issue po ng Iglesia ni Cristo tungkol sa utang. So ngayon, lumalabas na naman po itong lumang issue po ng Iglesia ni Cristo sa utang di umano na bilyon, 'di ba? At ako naniniwala ako na kaya na naman napag-usapan ito dahil po diyan sa kaik-ikan nilang peaceful rally sa January 13 na hindi daw political. Well, para sa akin medyo bullshit ng konti 'yon na sabihin nilang hindi political, eh ang pinag-uusapan natin dito ano, mga politiko. So political po 'yan, 'di ba? So ngayon mga kababayan 'no, ito, medyo big deal po kasi sa Iglesia ni Cristo yung tungkol sa utang at tinatanggi po nila ito. Especially na ang sinasabing utang di umano ng Iglesia ni Cristo ay nanggaling sa sanlibutan. Yan, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, alam niyo yung ibig sabihin ng sanlibutan. 'Di ba parang outcast sa inyo 'yan, eh. 'Di ba isipin niyo hindi niyo ka kasama sa pananampalataya, inutangan di umano ng Iglesia ni Cristo. So kaya big deal po sa kanila ito. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, totoo ba o hindi? Yun nga lang mga kababayan 'no, sa pagre-research ko nga po dito, 'di ba, may nakita po akong isang dokumento na nagli-link sa utang po ng Iglesia ni Cristo at kayo na lang pong bahala kung maniniwala kayo dito sa dokumento po na 'to. Kasi ako, 'di ba, magandang reference po kasi yung dokumento. Kaysa dun sa sinabi nito, sinabi niyan, sinabi nun, well sa dokumento tayo bumase. Kasi mga kababayan 'no, actually ano, masyadong defensive din po kasi yung mga sympathizer. Ito, So ito, So ito nakita ko mga kababayan 'no, na medyo madami na pong ano, nag nagde-debunk diyan po sa utang ng Iglesia ni Cristo sa YouTube. Madami na, ang dami nila. Siguro mga 3 araw na po atang nagte-trending itong mga post ng utang ng Iglesia ni Cristo na pinagtatanggol nga po yung iglesia. Okay. So marami, hanapin niyo sa YouTube, marami 'yan. At siyempre mga kababayan 'no, ang pinaka-ebidensya po kasi nila na hindi daw po totoo na may utang ang Iglesia ni Cristo, itong video po na 'to, 'di ba? So ito, panoorin natin 'to. Natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasaang bangko. Yun. So, kasi ito yung ginagamit po ng mga tagapagtanggol ngayon, ng mga vlogger 'no, na hindi daw po totoo na may utang ang iglesia. Itong statement po na 'to ng tao po na 'yan. Hindi ko siya kilala, sorry, sige. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng Iglesia pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Kaya sa atin walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF. At lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan.
Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. So, ewan ko lang, naniniwala kayo do'n? Ewan ko lang, naniniwala kayo do'n na hindi tumatanggap ng pera yung iglesia sa mga politiko? Hmm. Tatanong ako, nagtatanong ako, Sige, sige. Saan ho lang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kanib sa mga araw ng pagsamba. Yan. So, ngayon ito, actually wala akong pakialam kung mag-abuli kayo diyan sa iglesia 'no, sa mga miyembro ng INC 'no. Kung ibigay niyo lahat ng pera ninyo, wala naman akong pake kasi pera niyo naman 'yan. So ngayon, ang pinaka-debunk ngayon ng mga nagtatanggol nga po dito tungkol sa utang ng Iglesia ni Cristo, di umano, is ito daw po ay malabo daw po mangyari 'yon kasi nga daw po, sapat naman daw po yung binibigay po na 'di ba, abuli ba tawag do'n? Oo. Or, tithes, hindi rin tithes, basta 'yun, basta whatsoever. No, basta yung binibigay po ng mga miyembrong boluntaryo, so sapat daw po ito para tustusan yung gastusin ng Iglesia ni Cristo. Tulad nung gastos sa Net25, gastos sa mga empleyado ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Gastos sa paggawa ng kapilya. So sapat na raw po dito yung ano, yung voluntaryong donasyon ng mga miyembro. At especially po dito yung sa Philippine Arena. Kasi mga kababayan po 'no, ang nababasa ko po sa internet ngayon, kaya daw po nagkaroon po ng malaking pagkakautang ang Iglesia ni Cristo dahil po sa Philippine Arena. So ang Philippine Arena pala 'no, nakakahalaga pala ito ng ano, billion of pesos 'to, eh. So ito 'no, makita natin 'to dito sa internet 'no, magkano ba yung gastos sa Philippine Arena? So pumapalo siya ng 9.4 billion. So malaking pera po, eh. 9.4 billion po yung Philippine Arena. So ito po ay natapos noong 2014 pa pala 'no. Okey. So matagal na pala, 10 years ago. Okey, 11 years ago na pala. Okey. So 11 years ago natapos po yung Philippine Arena at meron po itong 9.4 billion na gastos. So base po sa logic po ng Iglesia ni Cristo, ito daw po ay pinondohan ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. So ngayon mga kababayan 'no, dahil nga po dito, 'di ba, lumabas po yung ugong-ugong na hindi po kinaya ng miyembro ng Iglesia ni Cristo yung 9.4 billion kaya umutang daw po yung iglesia sa bangko. Oh, so ngayon mga kababayan 'no, ito may nakita akong dokumento dito. I think ano 'to, MOA 'to, Memorandum of Agreement ata ito. Corporation resolution pala ito. Okay. So, ito, pakita ko sa inyo itong problema dito. So, isa lang, ulitin ko ulit. Ayaw ayaw mag-zoom. So 'yan, ito, okey, 'yan. So, baka mamaya merong ano diyan, may skeptical pa diyan dito, baka sabihin ninyo, ano 'to, gawa-gawa ko lang 'tong gawa-gawa ko lang 'tong dokumento na 'to. So, hindi puwede 'yun. Makakasuhan po ako dito ng ano, falsification of public documents kung ito po peke. So, legit po 'tong dokumento po na 'to, 'di ba? So, ngayon tiningnan natin 'to dito, So, ito ay House of the Executive Minister Iglesia ni Cristo, Corporate Resolution. Okay, so 'yan na. So, galing pala talaga itong papel na 'to, corporate resolution galing mismo sa opisina ng Iglesia ni Cristo. So, sabi dito 'no, okay, whereas the Iglesia ni Cristo, Church of Christ is a religious corporation duly organized by existing virtue of the laws of the Philippine Under Administration of Executive Eduardo Manalo of Central Office. So, at number 1 New Era. Okay. So, sabi dito, ito. Whereas the Iglesia ni Cristo, Church of Christ entered into a memorandum of agreement with New Era University. Tandaan natin mga kababayan, yung New Era University, ang may-ari nito, iglesia. Alam natin yun. Bukas na aklat na po yan. Tapos, and Maligaya Development Corporation.
So ito yung medyo tricky dito mga kababayan. So itong Maligaya Development Corporation mga ka-Streetwise, no? So tinatanggi po ito ng ibang member ng Iglesia ni Cristo na ito daw po at pagmamay-ari ng simbahan. Tinatanggi po nila yan. Kasi syempre, ito yung umutang eh. Maligaya Development Corporation eh. Di ba? Turn over the NEU and MDC the financing construction of the development of Ciudad de Victoria project. Yan. So Ciudad de Victoria project. Whereas pursuant to the MOA of Iglesia ni Cristo and NEU engaged with MDC undertake operation, management, and maintenance of the project upon completion. So ito ang loan dito ay 3 billion, di ba? Whereas MDC proposes to secure one or more than loan and credit facilities from bank and financial institutions, the lender, so the lender yung utangan, in the aggregate principal amount of up to 3,500,000,000 pesos. Diba? So for the purpose of partially financing construction of the project, and MDC has sought the consent of Iglesia ni Cristo to the giving certain collateral secure the loan facilities. So merong what they call this, consent ng Iglesia ni Cristo yung utang po na gagawin po ng MDC. So ngayon mga kababayan, actually matagal ng issue to. Matagal na tong issue na to. So tinatanggi po ito ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Kasi syempre, medyo contradicting ito dun sa turo nila na hindi umuutang. Lalong-lalo na sa sanlibutan. Kasi syempre, bangko yan. Hindi yan member ng Iglesia ni Cristo. So, sanlibutan yan. Di ba? So, para sa akin, mas magandang reference po na may dokumento tayong papakita. Di ba? So, ngayon mga kababayan, no, ito nakita ko to sa Rappler. Alam naman natin yung Rappler, di ba? Okay. Kung yung Rappler. So, yung Rappler mga kababayan, no, ito yung Santos Family Enrichment in various Iglesia ni Cristo corporations and foundations. So kasama po talaga yung Maligaya Development Corporation, 'di ba? Na nasabi nga daw po na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. So andiyan yung Felix Manalo Foundation, yung Subic Bay Felix Manalo Foundation Corporation, yung Iren University nandito rin. So FI Manalo Medical Foundation. So kasama po talaga yung Maligaya Development Corporation. At tandaan natin mga kababayan, ang pinakakliyente po talaga ng Maligaya ang pinakakliyente talaga ng Maligaya Development Corporation is yung Philippine Arena. Wala nang iba. Kung meron bang side project, maliit lang na proyekto 'yun para i-sustain yung kumpanya. Ang pinaka proyekto po talaga ng Maligaya Development Corporation is Philippine Arena. So kung walang Philippine Arena, walang Maligaya Development Corporation. Kung walang INC, walang Philippine Arena. So at least you get the point. Okay. So actually matagal na tong yung dokumento na lumalabas na yan. Actually marami pa yan. Hindi ko lang talaga mahanap sa internet kasi syempre itatago nila yan eh. So actually may mga naglabas na po nito nung 2014 pa ata, no? So anong ginawa ng iglesia dito? Dinimanda. Yan, no? Si Rovic Canono. Well, marami namang kaso yan, pero ang isa po sa mga naging kaso nito is cyber libel dahil nga po sa pagbanggit ng mga utang nga po ng Iglesia ni Cristo. Yan. So ayun lang po mga kababayan, no. So ito kasi medyo hindi ko naman kasi wala naman akong plano na i-content ito. Yun nga lang po kasi medyo mainit po talaga na usapin ang ginawa pong rally ng Iglesia ni Cristo, ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Kasi ito mga kababayan, no. Pinasok nila yung mundo ng politika ngayon. Kahit sabihin po ng mga anchor ng Net25 na ito po ay ang rally namin ay hindi political. Pero pagbabatiin ninyo yung dalawang politiko, si Sara at si BBM. So paano hindi political 'yun? So syempre talagang maungkat po talaga dito kung ano mang meron kayo. 'Di ba? Ganun lang naman ka-basic 'yun eh. 'Di ba?
So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito sa sinasabing utang nga po ng Iglesia ni Cristo. So, kayo ba, naniniwala ba kayo dito? Especially tayo, may nagpakita tayong ano, di ba? Nagpakita tayo ng dokumento. Di ba na merong agreement from MBC tsaka INC. So, kayo na pong bahalang musga dito. Okay daw, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.